Magandang hapon po sa inyong lahat. Ito po si Dr. Jeff Ho. Well, gusto ko lang po ikwento sa inyo yung dinaanan rin po natin. Baka akala ng mga ibang doktor na hindi ko naranasan yung naranasan nila. Nabasa rin ko po sa isang article sa social media tungkol sa mga ospital ng gobyerno na meron po napakarami na pasyente. At isang nabanggit doon po ay yung Jose Reyes. Actually, doon po ako nakapagtapos ng aking residency training. Well, nung nandun ako, walang pagkaiba sa yung ginawa ko bilang isang clerk or fourth year medical student ng Cebu Doctors Hospital or paging intern sa Southern Philippines Medical Center or SPMC dito po sa Davao City, isang ospital ng gobyerno, at Jose Reyes Medical Center, isang ospital ng gobyerno rin. Walang pagkaiba. Palagi tayong pumapasok ng alas 3 ng umaga para mag-umpisa na po tayo mag-rounds. At alam po ng mga empleyado ng hospital at yung ating mga consultants. I usually wake up 1 or 2 o'clock in the morning and start preparing myself for my hospital rounds starting 3 o'clock in the morning. And that is every day. Para pagkatapos ng rounds natin, which usually lasts for 3 hours, ready na po tayo mag-attend ng ating meeting or ng ating endorsement rounds sa loob ng conference room. No? Palagi tayong handa. Kasi po, pag hindi tayo pumasok ng maaga at mag-umpisa lang po tayo mag-rounds pagkatapos ng conference, which usually would end up 10 o'clock or 11 o'clock, kawawa mga pasyente. Yung iba dyan baka malapit na namatay. Iba talaga pag mag-rounds po tayo ng alas 3 ng umaga, makikita po natin kaagad kung ang pasyente po ay nag-improve or nag-deteriorate. Ganun din po ako nung pag-clerk ako. Never ako nag-rounds ng alas 8 ng umaga. Palagi ako nag-rounds ng alas 3 o alas 4 ng umaga. At nung naging intern po tayo at alam po ng mga consultants po natin doon, maaga talaga tayo mag-rounds. Alas 3 o alas 4 pag nasa Department of IM tayo, Department of Surgery, Department of OB-GYN at saka Pediatrics. Sa OB-GYN naman po, minsan mas maaga po tayo, alas 2 nandun na po tayo sa hospital. Ang boss ko noon, yung si resident doctor, si Doktora Katunggal, ewan ko lang kung may asawa na po siya, at si Doktora Regina Inhente, who later on married Dr. De La Paz, if I'm not mistaken. Or rather, I'm sorry, formerly Dr. Regina De La Paz, and she got married to Dr. Inhente pala. Ayan. Alam po nila yan. Alas 2 pa lang, pumapasok na ako sa OB-GYN ward at ako ang nag-IE, internal examination sa mga pasyente na who just gave birth the night before and about to be discharged that morning. Ako nag-IE ng lahat. Tinatanggal ko po yung, anong tawag nun? Yung vaginal, yung pinapasok para
at least mag-stop ng bleeding. Ako ang nagtatanggal niyan. Ako nag-order sa chart, ready for them to review in the morning. For my resident physicians, Dr. Skatungal and Dr. Inhente de la Paz, for them to review and correct kung meron akong mali na sinulat sa chart. Ang pinakamaaga po ako na rotation, pinakamaaga na pumasok ako sa hospital ay yung rotation ko sa orthopedics. I report to work at 12 o'clock midnight, madaling araw, or hating gabi in fact. Ang duty ko 8 o'clock pumapasok na ako ng alas 12 ng hating gabi. Bakit? Kasi maraming pasyente na i-rounds at i-dressing yung mga nababali na paa at nag-infected, kailangan i-dressing po yan. At bakit ang aga? Kasi po, may 3 rotations po ang Department of Ortho. 3 services. Yung isa kay Dr. Aranjuez, yung dalawa I forgot their names, yung mga resident physicians ng Department of Ortho. Bawat service, meron mga at least 20 or more patients. Well, bilang intern, under lang po tayo sa isang service. Kaya po, hindi na po kailangan mag-dress ako sa mga pasyente ng ibang services. Ang ginawa ko po, habang nag-dressing ako sa mga pasyente ni Dr. Aranjuez, yung ibang pasyente gusto rin magpapadressing. Kumbaga, medyo naiinggit. Bakit ang aga mag-dressing? Bakit yung akin wala pa? Kaya ginawa ko, para magiging masaya po sila, tinidressing ko silang lahat. Lahat ng mga pasyente under the 3 services. That's why I started dressing 12 o'clock midnight and I would end up dressing 12 noon to take my lunch. At every day, I did not eat my breakfast. 12 oras po tayo nagda-dressing. Hindi po tayo nagrereklamo. Kasi, katulad ng sinabi ko, hindi lang po ang pasyente ang gusto nating maging masaya, pati ang Panginoon po natin. Yun po ang tinatawag natin na compassion. Maraming salamat po.